Bisaya? Medyo parang hindi ka masyadong sincere sa pagtanong mo. Sasabihin mo, bakit ka natawa nung sinabi mo ka? Oo, kaya nga. Hindi, ano masabi mo na you are the face of the Visayas sa mainstream Kung media. ikaw ang nagre-represent, kumbaga. Yes. Ikaw ang nagtatayo ng bandila. Yes. Siyempre naawa ako sa Bisaya. Dahil ako pala yung mukha ng Bisaya. Kasi pumunta ako ng Manila kasi sabi ko rin, Bisaya ka no? Sabi ko, oo. Sabi niya, mukha ka ng Bisaya. Tapos na-realize ko na, kawawa naman ang mga Bisaya. Nilahat nila eh. So, pero, ano bang gusto niyong sagot? Diyan lang. Talagang thank you, Lord. Thank you sa inyo. Sa mga Bisaya na hindi approve, patawarin nyo na lang kami, ha? Kaya ako man in-interview dito, kayo na lang next time. Pero, sa mga nagsabi na ako ang Bisaya, mukha ng Bisaya ngayon 2026 lang siguro. Sa 2027, iba na siguro, ha? Eh, parang matagal ka nang nag-reign supreme. Totoo. And you have to embrace that and own it. Because I think you are a good example of a Bisla. Thank you so much, Miss Isa. Siguro ang kuan ko talaga dyan, ang masagot ko dyan is, thank you, ano ulit? English kasi dito eh. Thank you, Metro Manila. Thank you, Metro Manila, Luzon, for accepting this Bisaya. Kasi sa amin kasi sa Jinsan, kami mga Mindanaoan kasi Miss Tin, parang sobra kaming amazed talaga sa mga Tagalog. So pag may mga lumilipat sa Mindanao, sa Jinsan, Tagalog siya, mayaman siya. Ganun talaga kami yung parang sobrang amazed talaga kami. Ang tingin talaga namin sa lahat ng mga Tagalog, mga mayayaman, mga social. Akala ko mayabang, mayaman. Mayaman. Tapos lalo na pag nag-Tagalog siya, parang wow, amazed talaga kami. Pero ngayon na nandito na ako sa Manila, tapos lahat ng mga Tagalog, love na lahat ng mga Bisaya. I'm so Sobra. happy and I'm so blessed. And the first honor.